Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Nais ko lamang pong ibahagi yung kwento ng tita ng asawa ko tungkol sa aswang. Nangyari daw ito noong taong 2005 kaya medyo matagal-tagal na rin. May pumunta na matanda daw dito sa aming lugar na hindi nila kakilala. Tanong daw ito ng tanong na mga kung ano-anong bagay. At panay din daw ang tingin ng matanda, lalong-lalo na sa tiyan ni tita. Noong una, hindi daw nila pinapansin yun. At sa likod ng bahay nila tita, may bakanting lote doon na ginagawang tambayan. Yung kapitbahay daw nila tita, nung pag-uwi galing trabaho ng gabi, may napansin siyang babae na nakaupo sa may tambayan. Nakita niya yung matanda na nagpunta daw dito sa kanila. Kaya nagtataka siya kung bakit andun yun at kung ano ang ginagawa sa 10 oras ng gabi. Sumunod na gabi, napagising si tita kasi ihing-ihi na siya. Noong time na yun, buntis siya sa pangatlo niyang anak. Pag nagbuntis siya, lagi naman pong naiihi kapag gabi. Paglabas daw niya galing CR, may napansin daw siyang may nakasilip sa bintana nila. Yung bintana nila noong mga panahon na yun ay kahoy. Pagtingin niya, babaeng nakangisi sa kanya. Sa sobrang takot niya, ginising daw niya yung asawa niya. Nagsisigaw na daw sila para humingi ng tulong. Sakto daw na napagising yung kapitbahay nila at nakita daw nila na mahaba yung buhok at pagkatapos nakalimbitin daw sa bintana nila yung babaeng aswang. Napansin nila na sobrang masangsang yung amoy kaya nakutuban daw sila na aswang nga talaga ang nilalang na yun. Kinuha daw nila yung itak pero nung makita ng aswang na may itak, mabilis daw itong umalis kaagad. Sobrang kaba ni tita nung araw na yun. Sabi nila, kapag may maaamoy o naaamoy ka daw na masangsang na amoy, yun na ang isa sa palatandaan na malapit na daw ang aswang sa kinaroroonan mo. Naaalala nila yung matanda na nagpunta dito sa kanila noong nakaraang gabi. Ilang buwan din bago hindi nagpakita yung matandang yun. Hanggang nung nakaanak na si tita. At nung ipinagbubuntis ko ang panganay ko, lagi nila akong sinasabihan na kapag may kumausap daw o magbibigay daw ng pagkain sa akin na hindi ko kakilala, wag na wag ko daw tatanggapin o wag na wag kong kakainin. Umalis ako nung araw na yon kasi check up ko buwan-buwan. Kasama ko yung kaibigan ko. May nadaanan kaming matanda. Nung mga oras na yun, naglalakad kami. May nakabanggaan akong matanda pero humingi ako ng paumanhin. Nagsorry ako sa kanya agad-agad. Hindi na siya nagsalita pero masama lang yung tingin niya sa akin. Hindi ko alam pero kinabahan ako bigla nung mga oras na yun. Kinuwento ko sa tita ko yun. Binalutan nila ako agad-agad ng pulang tela. At hanggang sa nakapanganak ako, wala namang masama na nangyari sa amin ng anak ko sa awa ng Diyos. Hanggang dito na lamang po. Please admin hide my identity. Baka mabasa ito ng mga taga sa amin. Alam nila yung kwentong ito eh. Inaalala ko kasi baka mamaya binabasa na pala o naririnig na na matanda ang kwentong ito. Lagot na. Maraming salamat po from Mincy. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa bumubuo nitong page na ito. Noon,
Ang akala ng mga nakakarami ay sa mga probinsya lamang makakakita ng mga nilalang na kung tawagin natin ay aswang o tiktik. Pero sa paglipas ng panahon ay natuto na silang makisalamuha sa mga normal na nilalang gaya natin. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang nasaksihan ng kapatid ko noong ako'y nasa elementarya pa lamang. Alas 5 ng umaga gumising ang aking kuya upang maghanda sa kanyang pagpasok sa eskwela. Ako naman ay nasa kasarapan pa ng tulog dahil sa tanghali pa ang aking pasok noong mga panahon na yun. Inutusan siya noon ni mama na lumabas at bumili ng tindahan na may 10 metro lamang ang layo mula sa aming bahay. Noong mga panahong iyon ay buntis ang tinderang si Aling Esther na siya ring may-ari ng maliit na paupahan sa ikalawang palapag ng kanilang bahay o tindahan. Hindi pa man nakakalapit si kuya ay nakita niya ang isa sa empleyado ni Aling Esther na parang may sinisigawan at minumura sa paupahan. Ang ikalawang palapag ay may 4 na maliliit na kwarto at balkonahe bilang pinakasampayan ng mga naninirahan doon. Hindi agad nakagalaw si kuya. Dala na rin ng pagkabigla sa kanyang nakita. Isang lalaking may sabog-sabog na buhok, nanlilisik na mga mata at nakalabas ang dila na mahaba. Agad namang kumuha ng asin at buntot pagi yung empleyado na kapitbahay lamang nila. Tila hindi nasindak ang nilalang na yun kahit pa sinasabuyan na siya ng asin at tinatawanan lamang niya ito. At ang nasa ibaba niyang may dala namang kagamitan. Dahil sa narinig na ingay ay lumabas ang asawa ni Aling Esther na nasa ibaba lamang at kumuha ng baril. At dito ay tuluyan na nga umalis ang tiktik na iyon at hindi na nakita pang muli doon sa aming lugar. Nasa paligid lamang sila, kaya palagi tayong mag-iingat. From Steve. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko po munang batiin ang lahat na nakikinig at bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Nika. Let me share this one true story na nangyari noong maliit pa lamang. Pero ito pong istorya na ibabahagi ko sa inyo ay base sa kwento ng mama ko. Originally, ang pamilya namin ay galing sa isang liblib na barangay sa Bacolod. Ang ikinabubuhay ng mga tao doon ay pangingisda lamang o paggawa ng bagoong kaya nung hindi pa nakakapasa ang mama ko sa board at papa ko lamang ang tanging nagtatrabaho ay sadyang hirap kami sa buhay. 5 years old pa lamang daw ako noon at 3 years old naman ng kapatid kong si Shai. Dumating ang araw na walang-wala na talaga kami at hindi na din alam ni Papa ang gagawin sapagkat gutom na kaming kanyang pamilya. Nangutang siya ng 50 pesos sa isang kapitbahay namin na lalaki na kinatatakutan sa buong barangay kasi sabi-sabi na isa daw itong kilalang aswang. Iniwan na din ito ng pamilya niya nang mahuli itong kumakain ng kanyang asawa na hilaw na atay at ng buhay na manok. Malansa din daw ang amoy nito at madilim ang kanyang bahay. Wala na daw pagpipilian si Papa kasi nag-offer din ito sa kanya. So ayun na nga, pinambili ni Papa ng bigas ang pera na pinahiram sa kanya nung lalaki. Nangako din siya na babayaran daw pagkatapos ng 2 araw. Lumipas ang 2 araw pero kulang pa ang pera ni Papa pambayad doon sa lalaki kaya hindi muna siya nakapagbayad agad. Hindi rin naman naningil sa kanya yung lalaki. Hating gabi nung magising daw ang mama ko dahil inaapoy kami na lagnat ng 2 kong kapatid. Nanginginig din daw kami pareho pero pinagpapawisan at tila ba hindi komportable sa higaan namin. Siya nga po pala, kawayan ang higaan namin dati sa Bacolod. Yun na din yung sahig namin. Tipikal na probinsya. Binuksan ni Mama ang ilaw para daw matignan kami na maayos. Pero nagulat siya
at nanayo ang lahat ng mga balahibo ng maaninag niya dahil natamaan umano ng ilaw ang ilalim ng sahig namin. Yung lalaking pinagkakautangan ni Papa. Nakasilip lang daw ito. At nung nakita niya na nahuli siya ni Mama, ay agad daw itong tumakbo. Ginising ni Mama ang Papa ko dahil inaapoy na daw kami ng lagnat at dahil sa kanyang nakita. At kinukumbulsyon na ang kapatid ko. Pagdating sa ospital ay dinala kami sa emergency room upang masuri ng mga doktor. Umalis daw ang Papa ko saglit at nakitawag sa telepono ng ospital para tawagan ang kapatid niya dahil manghihiram siya ng pera pampa-ospital sa amin. Dumating ang tito ko at pinahiram si Papa ng pera. Nagalit din ito nung malaman na nanghiram si Papa ng pera doon sa pinaghihinala ang aswang sa lugar namin. Kinuwento ni Mama ang nakita niya kanina at sinabing baka daw nagkasakit kami dahil hindi nagbayad si Papa. Pinayuhan ni Papa si Tito na puntahan kaagad ang nautangan niya. Sinabihan din siya na dapat daw ay doble ang ibayad niya at sabihin itong puputulan ng ulo kung ito ay manggugula pa sa aming muli. Naglalakad si Papa sa ward ng ospital na makita niya ang isang pamilyar na mukha. Nakasilip ito at parang naglalaway na nakatingin sa isang batang nalapnos ang balat at ginagamot ng mga nurse at ng mga doktor. Nasa 10 metro ata ang pagitan nila nang tinawag siya ni Papa. Hoy! Yun ang lumabas sa bibig ni Papa at dali-daling naglakad palabas yung lalaki. Sinundan naman siya ni Papa hanggang sa labas ng ospital. Dumiretso siya sa garden pero sinundan siya ni Papa at pinagsususuntok. Sinuntok ito ni Papa ng paulit-ulit sa tagiliran at kinuha ang 100 piso sa bulsa niya. Tumayo si Papa at tinapon sa kanya ang pera. Sabay sabing, "Layuan mo ang pamilya ko kung ayaw mong putulang kita ng ulo." Bumalik si Papa sa emergency at laking gulat nung biglang bumaba ang lagnat namin at tumigil ang pagkukumbulsyon ng kapatid kong si Shai. Pinalayas daw sa barangay namin yung lalaking yun kasi nahuli itong kinakain ng mga bagong panganak na tuta ng isang aso ng aming kapitbahay. Nakita ito ng mga residente at agad na pinagbababato. Hindi na ito kailanman bumalik sa nasabing barangay namin. Pinasok din ang bahay niya at bulahaw ang mga tao sa labis na langsa nito. Alam niyo ba yung Japanese shell na nakikita natin kahit saan? Punong-puno nun ang bahay niya at yun daw ang kinakain niya. Medyo nakakadiri si Kuya. Hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras. Hanggang sa uulitin, from Nika. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong batiin ang lahat ng nakikinig o sumusuporta dito at ang bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang K. What makes me to confess here? It's because I'm an avid listener here. Sa dami ng nalabasa ko, the story always came from the victims. Pero para maiba naman, I decided to confess. Pero pakiusap, even I'm using a fake account, just hide my identity. And I know you will, admins. 25 years na akong nabubuhay based on your lifetime. And the last time I checked, way back 2008, isa nga po akong aswang. How do I know? Because my mom is one of them. How do I know again? Because she told me. And she wants me to be one of them. After niya ipakita sa akin lahat ng ginagawa niya, alam ko na doon ako nakalinya. But I don't want to be like them. I want to be normal and it's so hard for me to explain. Ayokong ma-experience yun ng mga magiging anak ko o ng mga makakabasa nito o makakarinig nitong kwentong ito. Kagaya na lang ng kinatatakutan, nilalayuan,
kinamumuhuyan, salot at ng kung ano-ano pa. Hindi ko ito ginusto. Ewan ko na lang sa iba. 2005, naging kalbaryo ang buhay ko nung mamatay si tatay. At noon inintroduce sa akin ni nanay ang tungkol sa pagiging aswang. At noon, 13 years old pa lang ako. Halos lahat ng activity niya during the night, alam ko. Hindi ko na po i-elaborate lahat ng ginagawa niya because this story is not about her. Madalas, isinasama niya ako. Andun ako sa isang tagong lugar. Nakamasid at pilit itinatago ang sarili dahil sa totoo lang. Natatakot ako, hindi ko alam sa sarili ko kung ligtas pa ba ako sa sarili kong ina. Tumagal kami sa ganong proseso until I turned in the age of 16. Dito ko na masasabi na sobra na ako nahihirapan kontrolin ang sarili ko. Sometimes, nagkikrave ako sa mga fresh meat and even sa mga buhay na animals. And I really hate it. Do believe me or not, it doesn't matter. One time, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Kumain ako ng buhay na manok sa kaligitnaan ng gabi. And I saw her. Nakangiti sa akin yung mama ko na para ba sinasabi niya, welcome. Doon ako natauhan at dali-daling umuwi at sumuka ng sumuka. Halos siluwa ko na pati butok ako. Diring-diri ako sa sarili ko noong mga panahon na yun. Pagkatapos ng insidente na yun, parati na kaming nagtatalo ni nanay. Parati na rin siyang galit sa akin. Pakiramdam ko hindi na ako ligtas sa sarili naming bahay. Parati na ako nakiki-sleep over sa mga kaklase ko which is sobra kong pinagsisisihan hanggang ngayon. Daladala ko pa rin sa alaala ko. Nagkaroon ako ng ka-close na babae, si Mia. Hindi niya po ito totoong pangalan. Sa kanya ko naramdaman na ligtas ako. Their family is an active servant of church in the town. At kilala ako ng family niya pero hindi nila kilala family ko. Only daughter din siya katulad ko. At parati nila akong inaayang umattend ng mass. Dahil alam ko kung ano ako parati akong tumatanggi dati. One time, nagkaroon ng activity ang church nila na magpupunta ng malalayong lugar. Kasama ang parents ni Mia at magtatagal ito ng mga 3 o 2 gabi. Hindi siya sumama dahil may exam kami. At dahil mag-isa lang siya sa kanila, inaya niya ako na doon matulog sa kanila. The first night, maaga kaming natulog pero sa kalagitnaan ng tulog, bigla akong nagising. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo. At pagbangon ko, doon ko nakita si nanay sa bintana. Nakangiti sa akin at hindi nagtagal, umalis na rin siya. Nakaramdam ako ng takot pero binaliwala ko. Nahiga na ako at nagpatuloy sa pagtulog. Fast forward. Ikalawang gabi, Friday night, huling gabi na wala ang parents ni Mia. Nagising ako na wala sa tabi ko si Mia. Agad akong bumangon at hinanap siya pero sa gulat ko, si nanay ang nakita ko. May dugo sa kuko at mukha niya. Palabas ng bahay, hinabol ko siya at itinanong kung nasaan si Mia. Sa halip na sumagot ay nginitain niya lang ako at biglang umalis. Takot na takot ako. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko hanggang sa nakarinig ako ng kalusko sa likuran ko at doon ko nakita si Mia na maraming dugo sa katawan. May hawak na maliit na rosaryo at papalapit sa akin. Humihingi ng tulong. Malapit na ako sa kanya nang makaramdam ako ng uhaw. Titig na titig lang ako sa kanya, particularly sa parte ng katawan niya na may dugo. Alam ko sa sarili ko kung bakit. Pero pilit kong nilabanan, labag man sa kalooban ko. Tinalikuran ko yung kaibigan ko at iniwan mag-isa. Alam ko mas makakasurvive pa siya kung iiwan ko na lang siya kesa ang lapitan siya. Yun lang ang alam ko para matulungan ko siya noong mga oras na yon at ang sarili ko. Umalis ako sa kanila nang wala sa sarili hanggang mamalayad ko lang
na nakatayo ako sa harap ng bahay namin. Madilim at tahimik. Pumasok ako sa loob at napadaan sa kusina bago nagtuloy sa kwarto ni nanay. Doon ko siya nakita na nakaupo at parang naghihintay sa akin. Walang atubili na lumapit ako sa kanya at itinarak sa kanya ang kutsilyong itinago ko sa aking likuran. Tinitigan ako ni nanay at nginitian na iba sa mga una kong nakikita sa kanya. Ngiti ng isang ina, kasabay nun ang pagpatak ng aking luha. Hindi ko mahanap ang sagot sa aking ginawa, ngunit bakit wala akong maramdamang pagsisisi. Inakap ko si nanay, alam ko kasing huli na at wala na akong magagawa at mag-isa na lang akong lumuluha. Mag-isa sa gabing lagim ng aking buhay. Nilisan ko ang aming tahanan nang wala sa sarili. Naging palaboy. Hindi alam ang gagawin at halos mabaliw na ako noong mga panahon na yun. Tagpuan ko ang sarili ko, natitig sa tahanan ng Diyos. At alam kong hindi ako karapat-dapat sa tahanan niya ni minsan sa buhay ko. Hindi ko siya kinilala, ngunit napaisip ako. Kung siya ang may gawa ng langit at lupa, siya rin ba ang lumikha sa amin? Unti-unti akong naglakad papasok sa loob. Hindi ko pinakinggan ang mga naglalaro sa utak ko at sa unang pagkakataon sa buhay ko. Sa loob ng 16 na taon, natutunan ko siyang kausapin. Siya. Kung gumaan ang aking loob, nagliwanag ang aking isip. Napadpad ako sa DSWD noong mga oras na yun. Kinupkup ng ilang taon sa 4 na taon para magbagong buhay at makalimot sa nakaraan at makilala ang ating Diyos. Nakapag-aral po ako sa tulong ng mga taong may pakialam sa kapwa at ngayon ay nagtatrabaho na. At wala akong balak na magkaroon ng sarili kong pamilya sa ngayon. Sa mga taong nakasama ko at gumabay sa akin noong mga panahon na kailangan ko kayo, maraming salamat at mahal na mahal ko kayo. The last time I checked, isa akong aswang. But now, I can finally say that I'm officially signing off. Maraming salamat from Kai. So ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Magbibigay lang po ako ng maikling opinion ko tungkol sa mga kwentong na ibahagi natin ngayon. Tungkol po dun sa kwentong utang, medyo naaawa ako dun sa lalaki, dun sa sinasabi nila na aswang, na nagpautang na nga, napasama pa. Kawawa naman si kuya, I feel you po. Yung tipong ganun, pero kasi wala naman ako sinasabing masama laban dun kay sender. Pero kasi kapag umutang kayo, kapag may sinabi kayong exact date, oras na magbabayad kayo, magbayad po kayo. Ang hirap kayang kumita ng pera. Sabihin nyo pa na aswang yun nagpautang sa inyo eh. Pinaghirapan niya din yun, no? So ayan po sa kwento na aswang sa syudad. Parang high blood ako, no? Hindi naman ako high blood. So yun lang kasi sa akin, mahirap po magpautang. Ang hirap kayang kumita ng pera ngayon, 'di ba? Tama naman ako, 'di ba? May point naman po ako, 'di ba? So ayan po, dito sa aswang sa syudad, lagi kong sinasabi na hindi imposible na magkaroon ng mga aswang o ibang nilalang sa syudad, sa Manila, sa Quezon City, sa Makati. Meron nga ako na palagi kong binabanggit sa inyo na kakilala ko, nakatrabaho ko nga dati, na ayun, hindi siya normal na tao. Uy, nalaglag. Na hindi siya normal na tao. Sabihin na lang natin na ganun. Huwag na rin natin sabihin na kung anong nilalang siya. Ayoko na mag-disclose ng kung ano-anong ng kung ano-anong bagay kasi mahirap na. At pati po dito sa tawag dito, do sa confession na panaswang, hindi naman siguro kailangan kitilin yung buhay ng kanyang ina. Siguro kailangan lumayo ka na lang, Miss Kai or Miss Kay. Kailangan lumayo ka. Sana pinakita mo na kaya mong magbago, na kaya mo talikuran yung pagiging aswang. Kung nagawa mo yun, ipakita mo dun sa mama mo na nagawa mong magpakatao.
ginawa mo maging mabuting tao kahit na aswang ka. Siguro may iisip at may isip ng mama mo yun na kung nagawa ng anak niya, magagawa niya rin. Diba? Hindi siguro sagot yung pagkitil sa buhay ng iyong ina. Pero nangyari na po ang nangyari. At masaya ako na nakapagbagong buhay ka na, Miss Kay or Miss Kai, na nakapagtapos ka ng pag-aaral, may magandang trabaho. Pero po kung ayaw mo pang magpamilya sa ngayon, pag-isipan nyo mabuti. Mukhang masarap naman magkaroon ng pamilya. Although wala naman akong pamilya pa para masabi yan. Pero sa mga nakikita ko po, kasi sa family namin, ate ko, mami ko, ako, yung anak na ate ko, yung asawa niya, pamangkin ko, masarap ang may pamilya. Ang hirap po kasi na mag-isa ka lang sa buhay eh. Alam nyo yun? Maganda yung may kasanggang dikit ka palagi. Yung may mapagsasabihan ka, may matatakbuhan ka sa oras ng problema mo. Ang lalim ng hugot ko, no? At yang, nga po pala, doon sa kwento natin na trolls, yung kahapon nating kwento, kung sino daw yung senador na tinutukoy ko, aba, hindi ko po sasabihin kung sino yun. Kung naging presidente din ba daw yun, hindi ko rin sasabihin. Pero ayoko magsalita eh. Mahirap na po eh. Baka dalawin tayo ng kanilang mga tauhan dito eh. So ayan na po. Hindi po ako kung napapansin nyo, medyo may kaiklian lang ang video natin dahil ayoko muna mag-upload o magbahagi ng mga kwento na makabagbag damdamin, kasi baka mamaya atakihin na ako sa puso dahil ilang araw nang mabigat sa dibdib yung mga kwento natin eh. So medyo chill tayo sa mga aswang ngayon. Aswangan Festival tayo ngayong araw na to. So ayun po, bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Umpisa na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Marites Guevara, kay Miss Joy Joy ng UAE, maraming salamat po. Hello din kay Miss Ellery Maneng Fujimaki, kay Boss Reggie, kay Miss Marisa Pilar, maraming salamat po sa suporta dito sa ating PCT channel. Hello and shoutout din po kay Miss Alma Pido, kay Miss Anlin Diestro, kay Miss Neneng 3M, kay Boss Romel Anggot, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss June Cortel, kay Miss An, kay Miss Niara Dredin, kay Miss Minday Maurin, kay Miss Nedge Agustin, maraming salamat po sa labis na suporta sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Binabati ko din po syempre si Miss All About Blue, si Boss Rafael Carola, si Boss Nevermore Death Squad, si Miss Michelle Prescott, si Miss Kim, si Miss Angel Faith, si Miss Bevi Horilla, si Boss Pedro Tampos at si Miss Rachel Fernandez. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating PCT community. Hello and shoutout din po kay Boss Reggie, kay Miss Nurjana de la Ngalen na pinapabati ang kanyang asawa, pinakamamahal na si Boss Abdul Rauf Masulot Endalia, si Miss Fedin Gogodan, si Boss Max Pro. Maraming salamat po at pakisuportahan na rin po ang Pagkagat ng Dilim. Isa po itong Tagalog horror channel. Nakalink po ang kanilang channel sa ating description box or isearch nyo na lang po Pagkagat ng Dilim. Subscribe and like nyo po yung mga videos na ibinabahagi nila. Binabati ko din po syempre si Boss Ren Zabria at pinapabati niya rin ang kanyang baby loves na si Miss April Rain Garcia ng Qatar na kanilang mansari ngayong araw ngayon. Aba, talaga naman boss, happy mansari po sa inyo ni Miss April Rain Garcia. Enjoy lang po kayo ngayon. More years and more love to come po. Niinggit nyo talaga si Miss Yazi MT1 Hello din po kay Miss Agnes Newman ng Canada, kay Miss Virgo Joan, kay Miss Flory Villaruel. Maraming salamat po sa suporta sa ating PCT channel. Nagbigay ka pa Miss Flory Villaruel ng ng letra kung sino yung tinutukoy natin doon sa kwento Wag na tayong mamaya sasagutin ko kayo kung sino yan. Hindi, joke lang. Wag na po kayo magbigay ng obvious na sagot kung alam nyo na
Baka mamaya madali tayo dyan eh. Iwas-iwas tayo sa mga malalalim na ganyan. Hello din po kay Miss Julie Bell Ongwico, kay Miss Iris Dachebana, kay Miss Paula Kang, kay Miss C. Justin, kay Miss Juju Kalangi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Boss Franz Garcia, si Miss Jonzil Abloyola, si Miss SK. Si Miss Jonzil, sabi niya doon sa kwentong trolls, sabi niya Chinese pa nga daw sila eh. Tumpak. Hello din po kay kay Boss SK. Maraming salamat po sa suporta sa ating PCT channel. Binabati ko din po si Boss June Macachor, si Miss Sandy Casono, si Boss Michael Marquez, si Miss Kelly Lee, si Boss Cleve Gayer, si Boss Mitos or si Miss Mitos Arte Game, si Miss RL Bardbook, the citizen of the world, sana all. Ingat po kayo palagi sa pagta-travel, Miss RL Bardbook. Maraming salamat po. Hello and shoutout din po kay Miss Jonalyn Blancad, kay Miss Delsky Love, kay Boss Jeff MC. Maraming salamat po sa suporta. Hello din po and shoutout kay Miss Elena Bonita, kay Miss Shakira Lucindo, kay Boss Disturb Spirit. Isa din po itong Tagalog horror channel. Baka pwede nyo pong suportahan. Nakalink po yung profile, yung channel link, yung channel nila, nabubulol pa ako. Nakalink po yung channel nila dito sa description box ng video natin. Baka pwede nyo pong isubscribe. Pakinggan nyo po yung mga videos na ibinahagi nila. Pang-unang-una pong link po yan, yung Disturb Spirit, o i-search nyo na lang po Disturb Spirit po. Maraming salamat mga ka-Creepy Tales. Hello din po kay Boss Mitos Katungal. Malapit na po ang ating 10k subscribers. Maraming salamat po. Sige po, April po, wala pong problema. Hello din po kay Miss Alegria 1003, kay Miss Leia Padilla Junio, kay Miss Mirasol Harabe, kay Boss Rainier Madaoy, kay Miss Nelen Gonzaga, kay Miss Shahana Nor. Maraming salamat po kay Miss Elena Bonita, kay Miss Vicky Kobayashi, kay Boss Angel of Darkness. Maraming salamat sa suporta po. Hello din po kay Miss Nancy Araneta, kay Miss Amerose Ameroso, kay Boss Jello 0325, kay Boss Marichel, kay Miss Marichel de Guzman, kay Boss Daniel Canyanes, kay Miss Maria Pomoto ng Japan, at sa auntie nyo po at sa kasi nyo dyan. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi dyan sa Japan. Binabati ko din po si Boss Radio 101 na isa Tagalog horror channel. Pa-subscribe and like din po ng mga videos nila. Isa din po itong Tagalog horror channel katulad natin. Hello din po kay Miss Rosalie Yoshikawa, kay Boss Bobby Ongsueco, kay Miss Zenny Gonzalez, kay Miss Milona Santiago, kay Miss Kelly Lee, kay Miss Zyril Malabs, kay Miss Lonely Angel, kay Miss Timmy Almogen, kay Miss Malu Colanza de Guzman, kay Miss Hazel Blanco, kay Miss Nia Vicente. Maraming salamat po sa suporta sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Binabati ko din po si Miss Arlene Oxibilio, si Miss Jean Pineda, si Miss Elaine Panizales Ramos, si Miss Cutie May Reliora, si Boss Hiveness channel, si Boss Hiveness Kid channel. Maraming salamat po. Hello din po and shoutout kay Miss Jolina Padua, kay Miss Neng X Hunter Palaboy, kay Miss June Cortel na isa sa ating masusugid na taga-suporta dito sa PCT. Binabati ko din po syempre si Miss Maharot TV, si Boss Mark Sargzane o Mark Zerzien. Sana sa tama po yung pagkakapronounce ko. Hello din po kay Miss Joy D Alejo, kay Miss J Studio o Boss J Studio, kay Boss Tony D, kay Boss Poso Negro. Nagkakabulol-bulol na ako. Maraming salamat din po kay Boss Christian, kay Miss Mary Ann Villegas, kay Boss Marjim Belosilio, kay Miss Marichel de Guzman. Maraming salamat din po. Binabati ko din po si Miss Quatre Ring Dix, si Miss Miles de Guzman, si Miss Jennifer Ramos, si Miss Hawaiian Girl sa suporta sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Hello din po kay Miss Shadow Black Azul, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Buena Ordinado, kay Boss Delsky Love, kay Miss Sarah King na palaging updated sa ating mga kwento. Hello din po kay Miss Sassy Girl, kay Miss Roda Rivera,
kay Miss Pedeline Adelantar, kay Miss Sassy Girl, kay Miss Pilin Gogodan, kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Nedge Agustin, kay Boss Alexis Pangi, kay Miss Rachel Fernandez, kay Miss Neneng 3M, kay Boss Harvey Bioyo, kay Miss Gloria Villaruel, kay Boss Nevermore Death Squad, at sa mga nakaligtaan mo po, pasensya na. Ngayon po, pasensya na rin po kung mahaba na yung time duration natin sa dito sa shoutout, kasi po lumalaki na ang ating lumalaki na ang ating Pinoy Creepy Tales community, kaya humahaba po yung mga binabati natin. Pero wag po kayo mag-alala dahil lahat po kayo babatiin namin at hindi ako magsasawang i-shoutout po kayo isa-isa. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na takutan mga ka-Creepy Tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!